So, this morning, gusto kong muna magtanong bago ako mag-proceed. Anong sa ating national na celebration, anong kadalasan na nare-remember natin pag tuwing July? Di ba lahat naman tayo nag-school? No, elementary. Anong meron sa July? Ha? July month. Gulay month. Gulay month. Sino ba yun nandun sa dulo? Hindi ko makita. Ayun, si Eli pala yun. Ayan, so our nutrition month, di ba? Naalala ko nung nutrition month, parang mag-grade 1 pa lang si Sam, kinder si Sam. So syempre dahil early ng kanyang schooling, talagang all out support din kami ni Pastor no nutrition month. Tapos ginawan siya ni Pastor ng costume. Kasi nga nutrition month. Tapos yun yung panahon na yung song na usong-uso, yung, yung gulay. Yun, sinabawang gulay. Yun talagang, tapos nagpa-practice sila lagi. So kami, very excited kami na umattend dun sa kanilang Nutrition Month celebration. Si Pastor, tapos nag-leave din ako. Tapos bumilip kami ng pom-poms, yung gunagano. Yan, kasi nga, syempre, kailangan ma-cheer namin siya para mag-perform siya. Eto na, nung tinawag na sila, nasa harap siya, dami nilang gano'n, no, nasa harap siya. Siguro katabi niya yung teacher niya, mga 3 yung pagitan, tas yung teacher niya na. Ang ganda ng performance niya, perfect na perfect. May inspire talaga kayo. yung energy ng teacher niya talagang yung, parang parang si Jeng pag nagsasayaw, talagang yung energy all out Samantalang yung anak namin nakagano, no? Tapos ginaganon siya ng teacher niya. Ginaganon siya, ine-encourage siya na magsayaw. Siya naman nakaganon. Tapos, syempre kami din, si Pastor din, nasa harap, gumaganon-ganon. Ayaw niya talaga. So, sa akin, sabi ko, nakakatuwa lang kasi we wanna take part sa kanyang development, sa kanyang mga, experiences sa school. And we encourage you na gayon din, no? Pag school na yung mga anak nyo, gawin nyo yun. So kahit anong mang i-display niya ron, support pa rin kayo. Ayan. So bakit ko yung tinatanong? Sabi ko, di ba, Nutrition Month ang meron sa month ng July. Segue lang yun, pero wala masyadong kinalaman yun sa sasabihin ko. Ayan. Nagta-transition na, dinatry ko na na makabalik dun sa kasi ibang-iba siya dun sa pakiramdam ko kanina. So, yun nga, ang inimpress ng Lord na i-share ko ngayon is tanungin ang bawat isa sa atin, siya sa atin ang bawat isa sa atin, kung ano nga ba ang nasa hapag natin. What is on our table? Natanong nyo na ba yan? Naaalala nyo nung iniwan nyo yung table nyo kanina? Anong nasa laman kaya nun? Kalat daw. Kalat. May sinturon. Kalain mo yung sinturon nandun sa table. Ano pa? Ano pang kakaiba anong kadalasan na nasa table? Garapon. May pinggan. Ano pa? May baso, syempre. May pichel daw. Ano pa? May tumbler, social. May prutas. Uy, mayaman. May prutas. Okay. No, normally pagkain, di ba? Pagkain, condiments, ganyan. So mamaya, himayin natin, ano nga ba ang dapat na nasa table natin? So before, tingnan nyo nga kung kayo to. May kakilala ba kayong ganyan? Yan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung ganyan din. Ayan, no? Kadalasan, pag upo sa mesa, kahit kunyari nagtawag kayo ng mga long lost friend nyo, tapos nagtawag kayo ng gathering, tapos pagdating nyo sa mesa, nakaganon kayong lahat. Tapos kayo rin naman yung nag-uusap. Di ba? Ang hirap nun, no? We are so disconnected. Pero, ikaw ba yan? Meron akong nakitang talagang yung kakain ka na lang, pero hindi mo mabitawan yung cellphone mo. Kasi nga,
masyado ka nang naengganyo, na-engross dun sa pinapanood mo, sa sinusubaybayan mong Chinese drama. Aray ko po. Ayan, hanggang sa nakalimutan mo na kung ano ba yung isusubo mo, yung hawak mong cellphone o yung pagkain. Nalito na nga yung person. So, ngayong umaga pag-usapan natin, what is on our table? Ano nga ba yung dapat na laman ng ating table? So, gusto kong anyayahan ng lahat, samahan niyo po akong manalangin. Mag-umpisa tayo sa panalangin. Tayo po tayong lahat. Sige po. Aming Amang Diyos, salamat sa iyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na maging kabahagi kami, Panginoon, ng sama-samang pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. May mga particular, Panginoon, na pag-uusapan kami. I pray in the name of Jesus that you would lead us, Lord, to an understanding of you, of your word, and of what you want us, Lord, to really understand and baunin namin pa uwi, Panginoon. Lord, I pray na mag-speak ka sa amin, mag-move ka, Panginoon, sa kalagitnaan namin. At nawa po, Panginoon, ay meron kaming hindi lang matutunan, kundi i-apply namin sa mga personal na buhay namin. Sa iyong papurit parangal, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa at gagawin, Panginoon, tanggapin mo nawa ang aming pagsamba na bilang mabang sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. This is our prayer. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo. May ilan po tayong mga verses na basahin. Yan. Sige po, ako po munang babasa tapos kayo po ang kasunod. Pagbasa mula sa Kawikaan 4:20 to 27, ang sabi dyan, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Sabay-sabay po tayo. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasating mabuti ang landas na lakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan, every day, 'di ba, lagi tayong nag-gather around the table. It can be in our home, it can be in our office. Normally, nag-gather tayo, tama? Pero yung sinasabi ko ditong table, hindi lang siya literal na table. Hindi lang siya literal na hapagkainan. Yung table na ito represents your life. Lahat tayo at kadalasan, nag-i-invite tayo ng mga tao, ng mga information, ng mga bagay na gusto nating nakalagay sa buhay natin on our table. Again, what's on our table? Now, ang gusto kong sabihin dito, sana matutunan natin ng mas malalim, ano nga ba yung mga finifeed natin sa sarili natin? Ano nga ba yung mga bagay at mga tao, sinong mga tao ang pinapapasok natin sa buhay natin and how they influence us, our decision, our future, and even our desires. Alam niyo ba na yung tao na lagi mong kasama ay pwedeng may malaking influence sa'yo? Tama? Amen. Yan. So ngayon, meron lang po akong 5 bagay na gustong i-share sa atin and hopefully, makapag-reflect po tayo, no, para piliin natin kung ano at sino yung ilalagay natin sa table. Okay po ba yon? Yan. Kapag po, minsan, dahil by nature, teacher ako, no? So talagang minsan, magtatanong ako and I want you to respond. Hindi, para lang mas interactive. Di ba kapag interactive, mas nagle-learn tayo. Yan. Para hindi rin tayo antukin. So, kung gusto niyo pong magsulat, it's okay. Kung gusto niyo pong, wag lang kayo magtanong kasi hindi tayo nasa classroom. Okay po ba yun? Ayan. So, yung mga kasamahan po natin na nasa online, pwede rin po kayong magbigay ng reaction kapag meron kayong napulot
na gold nuggets. Ayan. Gamitan natin sa ating wow. Okay. Sige po. Sabi ko kanina, lahat tayo nag-i-invite tayo. We always gather around the table and we normally invite people to dine with us. We normally put something on our table, not just on our plate, para i-feed sa ating mga sarili. Now, number 1, sabi po dyan, your table reveals what you are feeding yourself. Tama? Kung ano daw yung nakalagay sa table mo, yun ang pinapakain mo sa sarili mo. Kaya kanina tinanong ko kayo naalala niyo ba kung anong laman ng table nyo kaninang umaga? Meron ditong nag-aalmusal bago mag-church. Taas kamay. Yan. Okay. Sige, no? Ano yung intake nyo kaninang umaga? Sige nga, Rai, ano yung intake mo kanina? Ay, ang sarap. Wow. Sana may champorado at chicken. Ayan, okay. Sarap naman. Dapat pala, sumegway muna kami doon, para nakapag-almusal din kami ng champorado. Okay, bukod sa intake mo na physical food, naalala mo rin kung anong intake mo kaninang umaga? Ayun lang. Biglang tumahimik. Okay. Sige. So, sabing ganon, kung ano daw ang nasa table natin, nire-reveal nito kung anong pinapakain mo sa iyong sarili. Yung table natin, hindi dyan sa normal lang na kinakain natin. It speaks of, ano ba yung kinukonsume mo sa social media? Ano ba yung pinakikinggan mo tuwing umaga? Lalo na tuwing morning, no? Kasi dinidirect niya yung buong maghapon mo Sabi ni Ryan, as he discussed the devotion, napaka-importante na nag-feed ka ng word. Kasi pwede kang ma-empower, pwede kang ma-prepare niyan. Sabi kong ganon, minsan, pag hindi ako magde-devotion, meron akong kinakaharap na, tas bigla akong may kakaharapin na parang challenging situation. Parang pakiramdam ko, defeated ako Kasi wala akong baon. Walang nauna na intake bago dumating yung prompt na yon sa akin o yung challenge na yon sa akin. Ang tendency natin, kapag ganun, talo tayo. Sabihin mo sa katabi mo, talo kapag ganun. Talo tayo pag ganun kasi wala tayong intake, wala tayong baon. Pag humarap ka na dun sa challenge, ayun, bagsak. Yun ang problema. So ngayon, napaka-importante, ano bang laman ng aking table? Suriin natin kung ano yung nilalagay natin sa lamesa ng buhay natin. Anong finifeed mo sa mind mo? Anong finifeed mo sa physical body mo? Anong finifeed mo sa soul mo? Anong ini-entertain mong emosyon? Yan. Yun yung laman ng table mo. Yun ang nagde-determine kung anong kinakain mo on a daily basis. And we should be very careful with that. Sabi sa Proverbs 4, Romans 12:2, sabing ganun, wag na kayong makiayon daw sa mundong ito. Sa takbo ng mundong ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kaaya-aya at ganap na kalooban ng Panginoon. Ano nga ba yung mga ways ko? Ano yung mga bagay na mas pinipili ko mula sa mundo na ini-intake ko? Dapat kasi suriin natin yon because it somewhat shape everything that is inside of us that comes out as well. So sabing ganon, magbago na kayo, huwag kayong makiayon sa mundong to. Sabing ganon ng Romans 12:2. So pag-isipan po natin, ano nga ba yan? Yan, minsan mas matagal pa tayo sa TikTok or sa Facebook, tama ba? Minsan paggising mo, gusto mo lang naman mabasa yung nagsabi ng yun. Gusto mo lang naman mabasa yung nag-notify sa'yo, no? Pero maya-maya, ang tagal ko na. 30 minutes na pala ako dito sa part na to. Sinong ganon? Ay, walang aamin. Sabi sa pag-amin, merong paglaya. Okay. Sabi ka na, we spend sometimes not 3 hours on TikTok but only 5 minutes reading the Bible. Bakit kaya? Anong kadalasan? Dahilan? Nakakaantok? Tama? Tama ba?
Oh, ngayon nga lang, naantok na yung katabi mo eh. Okay, sige po. Sabi nga nun, minsan, no, 5 minutes pa lang tayong nagbabasa ng Biblia, tapos ang tagal-tagal natin sa Facebook o sa TikTok, hindi naman tayo inaantok. Yung halos bumabagsak na sa mukha mo yung cellphone, hindi mo pa binibitawan, no? Paano daw kaya kapag tinitreat natin yung ating Biblia na katulad ng cellphone natin? Eh di marami tayong natututunan. Marami tayong nalalaman mula sa Panginoon. Okay. Sabi dyan, think about this, eating healthy meals but constantly consuming negative news. That creates anxiety. Minsan okay ka naman eh, kaya lang nabasa mo, hala, tumaas na naman yung presyo ng gasolina. Stress ka na naman. Okay? Meron nga ang kwento, sabing ganon, okay naman siya, masaya siya nung pumasok siya sa opisina. Pero pagdating niya sa guard, sabi ng guard, "Sir, okay ka lang ba ngayon? Parang kakaiba itsura mo ngayon ah." Okay naman ako, sabi niya sa sarili. Pagpasok niya, pagpunta niya sa receptionist, sabi niya, "Nad, parang may kakaiba sa'yo. May sakit ka ba?" Sabi ni Nad, "Parang, wala. Okay lang ako. Okay naman tulog ko." Tapos pag upo niya doon sa table niya, yung office mate niya, sabi niya, "Pre, ba't ganyan tsura mo? May sakit ka ba? Tingnan nga kita kung may sakit ka." Tapos mga tanghali, sabihin niya, "Parang may sakit ako ah." Di ba? No, minsan ganun eh. Kung ano yung, parang okay ka naman nung umaga, kaya lang, na-impluensyahan ka nung nag-feed sa'yo, tama? Sinabi nila, parang may sakit ka. So, pakiramdam mo, may sakit ka na. Nangyari na sa'yo yun, Nad? Hindi siya nakasagot. Hindi niya maalala. Okay, buti na lang. Yan. So, yung mga bagay na negatibo, nagbibigay yan ng anxiety sa atin. Nagbibigay siya ng alalahanin sa mga puso natin at isipan natin. That's why, no, dapat i-restrict din natin ano ba yung mga pinakikinggan natin. Pag negatibo, pass. Pwede naman yun, di ba? Minsan, may instance na kailangan mong i-acknowledge na malungkot ka or kailangan mong i-acknowledge na ganito yung present situation ng buhay mo. But you don't have to dwell with it. You don't have to dwell in it. Sabing ganon. Kay pangatlo, ito din, you have to think about this, listening to worship music on the way to work instead of gossip-filled conversation. So bakit hindi natin i-consider yon? Makinig ka ng worship song. So, kunyari nata-traffic ka, edi makinig ka. Makinig ka ng sermon para hindi ka naiinis sa traffic. Tama? Eh, ano pa? Ano pang pwede nating pag-isipan? Mag-read tayo ng books na mag-help sa atin mag-grow in wisdom rather than yung mga content na nagpo-promote ng hatred and immorality. Amen ba? Pwede ba natin gawin yon, mga kapatid? Amen. So, ang tanongin natin sarili natin, does what I'm consuming bringing me closer to Christ or farther away from Him? Tanong. Sabihin mo sa sarili mo, ask yourself, ano bang finifeed ko sa heart ko, sa mind ko, at sa katawan ko daily? Kasi nakaka-affect yun sa akin. Kung ano ang nilalagay mo sa table mo, nire-reveal niyan kung anong finifeed mo sa sarili mo. Okay? Is it negative thoughts? Is it negative things that harm you? So, yun po yung ating pag-iisipan. Okay, number 2. Mabilis lang. Number 2. Your table shapes your desire and your character. Sabi dyan, whatever you continually consume influences your thoughts, your attitudes, and your decisions. Ano ba nilalagay natin yan? Yung repeatedly, continuously, na nilalagay natin. Kanina, sabi noon, nire-reveal ng ating table yung finifeed natin sa sarili natin. Pangalawa, ano yung palagi, continuously na kinukonsume mo na nakakaapekto sa karakter mo at sa desisyon mo. Diba, minsan, iisipin natin mga tao na lagi nilang kahapon narinig ko to kahit naman hindi mo siya kakilala na sikat na vlogger, tapos naapektuhan ka nung nalaman mo na nag-break na sila. Diba? Wala ka namang kinalaman sa buhay nila. Pero naapektuhan ka. Why?
Kasi kahapon, binasa mo siya, ngayon binasa mo siya, tapos naglinger siya, tapos nag-reflect ka sa sarili mong relasyon. Oh my God. So dahil okay na, kahit okay naman kayo, dahil nabasa mo yun, ano tawag nito? Binagbubulay-bulayan mo yun sa sarili mo, sa emosyon mo at sa isip mo, gusto mo na rin makipag-break. Huwag ganon, bebe. Sabi nga ni Pastor, huwag ganon, bebe. Yan, kasi alam niyo ba yung mga babae, at ito real talk sa mga babae, nanonood kayong mag-asawa or kayong mag-girlfriend, mag-boyfriend, tapos, habang nanonood kayo, kahit na hindi naman naglolo ko yung mo, parang, bakit laging kasali siya? Sabi ng lalaki, bakit parang kasalanan ko? Sabi gano'n. Di ba tayo mga girls gano'n? No, minsan kahit na hindi naman sila related doon, nanonood lang kayo, napapatingin ka sa kanya. Mga ganun-ganun ka pa. No? Ganyan yung mga girls eh. Umamin kayo. Sa pag-amin, may paglaya. Ayan. So sabing ganon, ano daw yung nasa table natin, sineshape nun yung desires natin at yung character natin. So again, ganon yung sinasabi dun sa Romans. Ulit. Okay? Wag tayong makiayon sa mundo na to. Kung ang gusto ng mundo ay puro negatibo, tinitwist yung katotohanan, dapat hindi tayo ganon. Yung thoughts natin, yung thinking natin, yung gawa natin, hindi dapat ganon. Wag nating pabayaan na ganon. So, pag-isipan natin to. Constantly seeing luxurious lifestyles on social media may lead to envy and discontentment. Karamihan, no? Maraming taong ganyan. Dahil nakikita nila na yung classmate ko nasa abroad. Tapos, meron na siyang sasakyan, meron siyang 2 anak, nag-aaral sa Harvard. Na-pressure ka. Sis, bakit ako nandito pa rin? Ganyan, no? Na-pressure ka. Ano pa? Hala, sila, buti pa sila, may sasakyan sila, samantalang ako, nababasa. Naalala ko yung pinost ni Pastor Eden, sabing ganyan, huwag kang masyadong kunyari, magpaawa effect. Na umuulan, tapos sumisilong ka, nakasilong ka kasi nakamotor ka lang, yung iba may sasakyan. Huwag kang magpaawa effect, kasi nagpapatila ka ng ulan habang kumakain ka sa McDo. Gusto mo yon? No? Minsan hindi natin yung sitwasyon mo, dapat na-appreciate mo rin yun. Bakit? Saan galing yun? Social media. 'Di ba? Buti pa sila, ganito, yung mga Kardashians, ganito yung pinaflaunt nila, mga Gutierrezes, ganito yung pinaflaunt nila ng mga kayamanan nila, tas ikaw, ako. Yan. So, iwasan po natin yon. Pangalawa, watching shows that normalize dishonesty can slowly affect your convictions. Tama? Amen ba? Yan. Pag nakikita natin, yung mga shows na ninonormalize nila na okay lang yan. Ganyan na yung ginagawa ng mundo. Sabi nga ni Preacher K kahapon, kapag gumawa ka ng tama ngayon, nakikita, pinaperceive yun ng community as something wrong. Pag nagsabi ka ng totoo, ang tingin nila yon hatred yun. 'Di ba? Tama? Pag sinabi mo yung katotohanan, sinasabi nila, bakit ganyan kayo? Hindi nyo kami matanggap. Ayoko na magsabi ng topic. Alam kong alam nyo yon. Ninonormalize ng mundo natin ngayon yung mga bagay na alam mong mali. Tinitwist yung katotohanan. Next. Ito yung isa nating pag-isipan. Regularly reading God's promises, nagbe-build siya ng faith at ng hope sa'yo. Kaya yun dapat ang ginagawa mo. Pangalawa, following Christian mentors can encourage spiritual growth. Amen? Yan. So wag nating kakaligtaan yung mga paalala ng mga mentors natin. Kasi yung finifeed nila na yun sa atin for our good. Ginagamit sila ng Panginoon para mapabuti tayo. Ngayon ang tanong, yan, is what I'm feeding my mind helping me become more like Jesus? Okay, reflect tayo. Yung bang finifeed ko sa brains ko, sa mga brain cells ko, nagpapalapit sa akin kay Jesus?
Kasi, again, pag repeatedly, ginagawa mo yon, eventually, yun na yung gusto mo. Nanonormalize na yun siya sa'yo. 'Di ba? Pag naglagi kang nagsuscroll um, ng isang topic na to, lagi na siya sa algorithm ng social media mo. Pag tiningnan mo to, yun na yung lagi niyang i-feed sa'yo. Tama? Ganon din tayo. Kung ano yung lagi mong tinitingnan, kung ano yung lagi mong ginagawa, eventually, sineshape niyan yung character mo. Bigla ka na lang naging mahilig sa C-drama. Dati naman hindi, di ba? Tama ba? Dati naman, favorite mo naman, Korean. Na iba lang pala. Okay. Yan. Sabi doon, what you consume repeatedly eventually becomes what you desire. Okay, number 3. Mabilis lang po. Ito maganda to. Tandaan natin to ng mabuti. Be intentional about who sits at your table. Maging intentional tayo. Huwag nating payagan na kung sino-sino lang nakikiupo sa table mo. Huwag mong hayaan na kung sino-sino lang ang nakikiupo sa buhay mo. Why? The people we spend time with influences our values and behavior. Our table includes yung friendship natin, mga friends natin, mga online communities natin, and yung mga voices na inaalaw natin na mag-speak sa mind natin. Sino-sino yun? Hindi lang to tao. Sabi doon, pati online community. Pati mga thoughts ng ibang mga tao na hindi naman directly na nagsasalita sa iyo pero ine-entertain mo. Sino-sino yung inaalaw mo na mag-sit sa table mo? Okay. Ganyan ba ng klase ng mga tao yung gusto nyo? Actually, pinrepare ko to para sa mga kabataan talaga eh. No? Pero I know that the Lord is speaking to you as well as adults, as professionals. Tandaan natin, no, kung sino daw yung lagi na spend ng time natin, kasama natin palagi, may influence siya sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, nai-impluensyahan ka. Sige, tingnan mo siya sa mata. Nai-impluensyahan ka ng kasama mo. Yan. Sabi nga nila, di ba, yung mag-asawa daw, eventually, nagiging magkamoka. Naniniwala ba kayo doon? Payag ka, Jeng. Okay. Pero kami ni Pastor talagang kahit 22 years na kami, hindi kami nagiging magkamoka no? Unique talaga kami. Yan. So, sabing ganun, kung sino daw yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo na, nagiging magkapareho na kayo. Ganun. Idiomatic expression yun eh. Na kung lagi kasi lagi kanyang pinifeed ng kung ano-ano, 'di ba? So dahil lagi kayong magkasama, yun na, same wavelength na kayo. So dapat maging careful daw tayo doon. Even yung mga online communities natin ngayon. Ngayon yung mga kabataan nakakalungkot kasi very active sila sa virtual world. Tapos, sa tunay na buhay, mga nonchalant lang sila. So, hindi mo nalalaman kung anong nasa brains nila. Hindi mo alam kung anong nararamdaman nila. Hindi mo alam kung anong plans nila. Just recently, meron akong hindi ko share sa page ko, pero share ko yun sa mga kananay ko, sa mga volunteers sa work namin. Sobrang na-bother din sila kasi sabing ganun nung tatay na just this July 6 nung nag-suicide yung anak niya. Sabing ganun, hindi namin nalaman. Hindi namin na-detect sa kanya kung bakit niya ginawa yon. Kasi ang saya niyang bata, very active sa school, mabait na bata, masunurin. Hindi nakikita sa panlabas niya yung naiisip niya at yung kanyang nararamdaman. So, sabing ganun, nung morning, nagpaluto pa ng ganito, ganyan, nag-request pa. Tapos nung gabi, parang maaga natulog. Tapos, parang okay lang si tatay na parang hindi niya na-detect talaga. Na-busy siya doon sa kanilang, parang, sa pagkukumpunin ng kung ano-ano doon sa bodega nila. So, the following morning,
at 8 in the morning, sabi niyang ganun, uutusan sana niya para bumili ng pandesal, pero tulog pa rin. And ang hindi usual, naglalak ng pinto. Kasi laging open lang yung door niya. Tapos, nakasara din yung bintana niya. So, nag-worry yung parents niya. Binasag nila yung jealousy ng window. Tapos, doon nila nakita. Tapos, nung gabi na yon na sinilip niya yung anak niya, sabi about 2 in the morning, nagsusulat yung anak niya sa yellow pad paper. Tapos sabi niya, nak, matulog ka na. Iniisip niya lang kasi na masipag mag-aral yung anak niya, ganun, very diligent. Pero hindi niya alam na ano pala yun. Parang suicide note yun. No? Why? Sino nakaka-influence sa kanila? Yung mga bata na namaril, sino nakaka-influence sa kanila? 'Di ba? So, napakalaki talaga ng role natin na mga adult na nakasurround sa mga kabataan kasi hindi natin alam sino yung pinapaupo nila sa table nila eh. Sino yung pinapayagan nila na pumasok sa buhay nila na may malaking influence sa kanila. Okay. Sabi sa kawikaan, binasa natin ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Sa Bible, marami po siyang mga verses na sinabi na nire-remind lagi tayo at yung mga kabataan, particularly sa Psalm, sabing ganun, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Tatlong level yun. Sabing ganon, does not step in, stand, sabing ganon, sit, and, or sit, sabing ganon. Ibig sabihin, nung umpisa, nakikisabay ka pa lang. Tama? Tapos, sumunod na, nagle-level up. Parang na-enjoy mo na yung ginagawa nila. Then eventually, nakikiupo ka na. Diba? You stayed a long time dun sa mga maling ginagawa nila. Sabi ng Biblia, blessed is the one who does not. Yung hindi nakikisama sa ganun. Kasi nga, ang mangyayari sa'yo, kapag yun ang mga kasama mo, you will run wild. Tama? You will run wild when you do that. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kahit na mabuti ka, pag yan ang kasama mo lagi, ang tendency, nakukurap niyan. Yung kamatis na bulok, pag nilagay mo yan sa grupo ng mga maayos, it will eventually rot yung mga maayos. Tama? Sabi sa Proverbs 1:10, my son, if sinful men entice you, do not give in to them. Daming reminder ng Bible, anak. Pag in-entice ka nila, ano tawag yan sa Tagalog? Pag hinimo ka nila na gawin ito, huwag kang mag-give in. Okay? Alam ng Panginoon kung anong kalalagyan mo. And again, sabi sa Proverbs 28:7, the discerning son heeds instruction, but a companion of gluttons disgraces his father. Nabanggit pa nga yung gluttony. Okay. Pagkagumon yun, pagkagahaman yun sa mga bagay-bagay, hindi lang sa pagkain. Sobrang pagkagahaman. Yan. Okay. So, mga anak, mga kapatid, tingnan natin, wag niyong payagan kung sino-sino lang yung nasa inyong lamesa. So, friends, think about this. Friends who encourage prayer, integrity, and service. Ano pa? Co-workers who constantly complain, gossip, or pressure to compromise your values. Ano natin to, reflect natin. Sino ba yung mga friends ko na nag-a-add ng value sa buhay ko? Sino ba yung mga ka-work ko o mga kakilala ko na puro na lang complain ng pinaggagawa sa buhay? Tapos, inaano ka pa nila, pinipressure ka pa nila para mag-compromise sa values mo. Pag-isipan natin mabuti. Next.
Yung mga online influencers who shape your opinions more than the scripture does. And instead, join a live group na pwede mong mag-spend kapag free time ka. Hindi sayang yun. Kaysa sa magstay ka sa isang unhealthy communities, yung mga online communities. Hindi yun makakatulong sa inyo. So, ngayon, dapat daw mag-seek tayo ng relationship na mag-a-align sa beliefs natin at ma-ensure yung mga puso natin will be guarded against mga negative influences. Maging intentional sa pagpili ng mga relationships na mag-a-align sa tamang belief. We can strive to be lights in the lives of those around us while we being discerning in our connections. Sabing ganun, pwede ka namang makisama, pero pwede ka namang, kailangan wag kang makisama sa kanila. Okay? Wag nating isipin na, hindi na ako aabot sa kanila. Kasi tayo yung gagamitin ng Lord para maabot sila, di ba? Tama ba? Okay. Pero, wag nating hayaan na tayo naman yung makorap ng mga maling ginagawa nila. So, tanong natin ang sarili natin. Who has a seat at my table and how are they influencing me? Reflection. Sino ang pinauupo ko sa lamesa ng buhay ko? Sinong pinauupo ko sa lamesa ng puso ko? Sinong binibigyan ko ng espasyo? Ito yung reality. Pakibasa po ng malakas. Not everyone. Hindi lahat. Hindi lahat ng tao kailangan may permanenteng seat sa table mo. Si Jesus lang yun. Siya yung dapat na permanente at constant na may seat sa table mo. Pero hindi lahat ng tao. Why? Kailangan mo mag-set ng healthy boundaries. Those boundaries will protect you. Those boundaries will give enough space para hindi ma-compromise yung values mo, yung faith mo. Alright? Sige po, we'll proceed with number 4. Sabi dyan, let God's word has the highest place on your table. Amen, mga kapatid? Amen. Sabi ganon, si Jesus, sabi niya ganon, ako ay ang tinapay ng buhay. Diba? Lagi natin yan naririnig. Jesus says, I am the bread of life. Sapat ang Panginoon. Sapat siya para makonsume mo, sasapat siya para sa'yo. Being the bread of life, sabi ganon, whoever comes to Him will never be hungry. Gusto niyo yon? Minsan lang kayo kakain, tapos hindi na kayo hungry. Although sometimes, ni-enjoy natin yung kumain ng yun yung perks na binibigay ng Lord sa atin. Yung ma-enjoy natin, ma-savor natin yung goodness ng life na binibigay niya. But sabi ng Panginoon, He is the bread of life, and whoever comes to Him will never go hungry again. Now, sabi ganon, a healthy spiritual life begins with God's Word, and when it becomes your daily routine, na meron ka ding daily nourishment ng Word of God. So, importante talaga yung Word ng Lord, diba? Importante siya sa buhay natin. Now, sabi din sa Psalms 119, sabi ganon, Thy Word is a lamp unto my feet and a light to my path. Yung salita ng Diyos ay ang lamp sa ating dadaanan. Magbibigay ng direksyon, ng malinaw, maliwanag na direksyon sa buhay natin. So bakit natin hindi paglalaanan ng panahon ang magbukas ng Biblia at pagbulay-bulayan ng salita niya? Let's think about this. Reading one chapter of the Bible before checking Facebook or Instagram. Basahin po muna natin yun. Kunyari kung may kama kayo, bago lumapat sana yung paa ninyo sa sahig, hindi cellphone ang uunahin natin. Siyempre, nag-a-alarm siya, pindutin mo lang. Pero dapat mag-spend ka ng time sa Lord, mag-read ka ng Bible verse that would strengthen you.
kung i-imaginein po natin yung mga spirito natin ngayon, mga spiritual life natin ngayon, ano kayang mas mataba? Yung spirito natin, ayun, baka kailangan na ng recharge ng salita ng Diyos. Ay, parang ganyan yung kahapon, no? Okay. Isipin natin, sino kaya yung mas well-nourished? Ano ba to? Papatayin lang to, Pas. Yan. Ang tawag nito, ano kaya yung mas healthy? Yung physical natin o yung spiritual, yung soul natin? Ano kayang mas healthy? Parang, taga na, yung natin, yung kaluluwa natin, gano'n na siya. Tapos tayo sa labas, ganyan na maglakad. No, masyado nating pinamper yung physical na katawan natin, pero yung kaluluwa, no, hirap na siya. So, feed natin yung ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Yan, praying before, ito importante, pray before making an important decision instead of relying only on internet advice. Minsan, alam nyo, minsan ginawa nyo ng consultant si ChatGPT or si Gemini, yan din tayo, no? Parang lahat na lang, anong kakainin ko ngayong umaga? Ang sagot niya? Ng healthy cereal. Minsan may audio pa yun. Nakita niyo na ba yung pinaglaban niya yung nag-usap-usap silang tatlo, yung Gemini, yung ChatGPT, tsaka yung Copilot. Nakita niyo na yung video na yun? Grabe, nakakatawa. Nag-aaway-away silang tatlo kasi may audio eh. Parang, alam mo yun, lahat ng buhay mo, dinepende mo na sa internet. Di ka na nagbasa ng Biblia. Ano mangyayari sa mga buhay-buhay natin yan? Sana lang talaga tayo niyan dalahin. Okay. Ayan. Pwede din tayo mag-memorize ng Bible verse kasi baka mamaya nakaharap ka na natatakot ka na, sinabi mo na lang, ano ba, kumanta ka na lang ng ano yung kanta niya? God give me you. Pero takot na takot ka, di ba? Kinakabahan ka kasi nakakatakot, parang madilim yung dinadaanan. Tapos bigla ka na lang, wala kang alam na Bible verse, kumanta ka na lang, God give me you. Ayan ang mahirap sa'yo, be. Oh. Kasi dahil may God, kaya yun yung kinanta. Ang bira. Raymond. Yan. So, yun din, importante rin na maging ibigin natin yung meals natin with a prayer and a scripture. Yan. Maganda rin yun na practice, no? Nung pandemic, nagkaroon kami ng family Bible study. Hindi lang namin na-sustain kasi parang virtual yung iba. Hopefully, ma-restore natin yung mga ganong practices natin. So ngayon, ang tanong, is the Bible the main meal on my table or just occasional snack? Aray ko. Yan daw ba yung main meal mo, daily meal mo everyday, o occasional snacks lang yung Biblia? So, keyword, key idea, God's Word should be your daily bread, not your emergency food, para hindi ka kakanta ng God give me you. Diba? Okay, dapat mag-memorize ka. Alalahanin mo yung salita ng Diyos, yung promises niya sa'yo, kasi only then, talagang mararamdaman mo. Sabi nga nun, taste and see God's goodness. Okay, last point. Your Bible should become a place of, your table should become a place of blessing for others. Yan. So, makita natin to, yung illustration na nandito, yung nagpakain ng Panginoong Jesus ng 5,000 tao. Yan. Binless niya yon, di ba? Tapos, ang daming nakakain. So, ibig sabihin, dapat daw yung ating table, hindi lang tayo ang sumasagana at hindi lang tayo ang nakikinabang. Pinagpapala ka ng Panginoon para mapagpala din yung iba. So, this can be literal na pagkain. This can be literal na pag-abot ng something to those who are in need. And of course, pwede rin naman itong yung presensya mo, yung salita mo, yung encouragement na magmumula sa'yo could also bless other people. Amen?
Amen. Dapat yung table natin, mag-serve siya as a place of blessing sa iba. Tapikin mo nga yung katabi mo. Pwede mo bang sabihin, maging blessing ka sa iba? Maging blessing tayo sa iba kasi napaka-importante nun. God doesn't bless us just to satisfy yung mga sarili natin. Lagi nating isipin yon. Pinagpapala ka ng Panginoon sapagkat pagpapalain niya ang iba dahil gagamitin ka niya. So wag na kayong magalit sa mga 4Ps. Pwede ba yon? Ha? Kasi ginagamit tayo ng Panginoon para ma-bless din naman yung mga nangangailangan. Okay ba yon, mga kapatid? Yan. Sabing ganon sa Hebrews 13 verse 2, do not forget to show hospitality to strangers. Why? For by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Hindi nila alam, anghel pala yung pinaglingkuran nila. Sugo pala ng Panginoon yun. Ano pa sa Luke? But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Pagpapalain ka ng Panginoon. Gusto mo ba yan yung Lord na yung magbayad sa'yo in their behalf? Amen? Sinong gusto nun? Ako gusto ko yun. Yan, no? Ang sarap na yung Panginoon mismo ang magpapala sa'yo. So, kahit na hindi, alam mo na hindi ka nila marirepay, gawin mo yon. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang magpapangiti sa Panginoon. Let your table bless other people. Now, think about this. Sabi Jesus invites us to fill our table with things that bring life. Not only to ourselves, but also to those around us. Sabi sa Psalms 23, alam ko pong alam niyo to. Di ba sinabi doon, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Nung nabasa ko to, sabi ko, naisip ko, lagi ko kasi siyang ginagamit sa ibang pagkakataon eh. Pero this time, nagkaroon siya ng ibang meaning sa akin. How mindful is the Lord, yung Diyos, yung good shepherd mo, how mindful He is in understanding and in preparing a specific table for you in the presence of your enemy. Pagtatanggol yun ng Panginoon, di ba? In the original context. But this time, alam ng Lord yung need mo. At dahil sa'yo, wag mong ipagkaila na yung iba, mabless din. Hindi porke sumagana ka, tapos nakita ng mga haters mo na sumagana ka, i-flaunt mo lang yun. Dapat, kung ano yung ikinasagana mo, maramdaman din naman ng iba. So, let your table be a place of blessing to other people. Now, last question. Does what is on my table bless only me, or does it also bless others? Main idea. A Christ-centered table always has room for others. Amen? Yung Christ-centered na table ay naglalaan ng upuan para sa iba. Kaya nga lagi ako nabe-bless kay Ate Mayet eh. Hindi tira, naiisip niya, dadalin ko to sa church. Dadalin ko yung table namin sa bahay. Hindi lang dahil masakit, kasi masikip. Dahil nakita ko na walang lagayan yung Lord's table o walang magamit na table sa church. Ano pa? Dinala rin ni Ate Mayet yung mga lagayan ng pinggan. Hallelujah. Diba? Magkano rin yun? Libo rin yun. Thank you, Ate Mayet. Ha? Yung mga simple things na yon, no? We extend what we have sa iba so that others will be blessed. Imagine niyo po, kung nakabuyang-yang yung mga gamit natin, mga ano doon, dinadaanan ng pusa, dinadaanan ng daga, di ba? So, malaking bagay yun. What else?
Kung nakita mo na meron kang, wala akong financial na ma-share, but I want that this table of mine would also benefit people, I will serve them. I will give my best. Kung hindi niyo po napapansin, si Lilica laging naguhugas ng pinggan. Lagi nasa likod. Oh. Ayan. Pwede niyo po siyang palitan mamaya. Okay. Yan. The little things that we have, the strength that we have, the financial blessing that we have, the talent that we have can also bless other people. Pwede ba yon? Tingnan mo, maghanap ka sa room na to kung sino yung gusto mong i-bless. Yan. Sige po. Tingnan nyo sino yung gusto nyong i-bless ngayong araw na to. Oh. Mag-isip kayo kung paano ko ba ito mabe-bless tong kapatid ko na to. Okay. Again, a Christ-centered table always has room for others. Now, let us ponder on this. Imaginein daw po na last na to. Let us ponder on this. Imaginein natin yung buhay natin as a dining table. On it, nakalagay yung phone mo, yung Bible, yung food, yung calendar ng mga tasks, to-do list mo, yung wallet mo, yung relationships mo, nakalagay sa table na yon. Ano kaya ang, kung may titingin sa'yo, sabing ganon, kung may titingin sa table na yon for 1 week, what would they conclude is the most important to you? Ano kaya yung nasa top 1 nun? Yung pinra-priority mo. Yan. Lagi nating isip, ano kaya? Tayo din, tingnan natin yung sarili. Pag dining table to, nandyan yung phone ko, nandyan yung Bible ko, nandyan yung pagkain, maraming pagkain, nandyan yung kalendaryo. Ako po nagka-calendar pa, nagpa-planner. Nandyan din yung pera mo, nandyan yung mga tao na kasama mo. Sino kaya yung priority mo? Ano kaya yung priority mo? Sino yung laging nauuna sa listahan mo? Every day po, chino-choose natin, we choose what we place on our table. Kung pagkain, kung physical yan, pagkain, di ba? Mga healthy drinks, mga fruits, sabi nga ni Nad, yan, pinipili natin yun, tama? Pagka mental, yung mga pinifeed natin, na mga nare-receive natin information, nilalagay din natin dyan. Pag emotional, ano ba yung kinikater mo na tinatanggap mo at pinapapasok mo sa emosyon mo? Negative ba yan? Kasakitan ba yan? Ano pa? Masyadong kasiyahan ba yan? Ano yung lagi mong pinifeed sa sarili mo? Now, sabing ganon, dapat po, lahat ng nilalagay natin sa table ng buhay natin would make us better. Hindi lang yon. Would lift Jesus. Would lift Jesus. Make Jesus known sa table na meron ka. Kaya ba natin yon? Kaya natin yon. Sa lahat ng pagpili natin, sa lahat ng pagkakagastusan natin, sa lahat ng desisyon natin, maging sa desire natin, make Jesus known. Make Jesus known. Para hindi po tayo mahirapan. Para masabi natin, Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Again, taste and see that the Lord, talagang masasabi mo yan sa sarili mo. The Lord is indeed good. And I am tasting His goodness. Now, ask yourself, what do you choose to be on your table? What's on your table, kapatid? Okay, I know that the Lord has spoken unto us. I know that the Lord has really reached out to us individually. Mag-reflect po kayo mamaya, no? Mamayang hapon. Ano bang, kahit sa literal na pagkain, ano ba yung pinipili kong ilagay? Ito ba nagbibigay ng kasakitan sa akin? Sumasakit ba pa ako pagka marami kong kinain dito? O mapapa-craving satisfied ba ako nito? Yan. O, yan. O ano sabi? Hashtag. Okay. Let us always consider those things na nilalagay po natin sa table ng buhay natin. Sige po, let us pray.
Father, thank you, Lord, for your word this morning. Thank you, Lord, because you have spoken to us individually. I believe, Lord, that your word will not be wasted, Panginoon. Kasi may gagawin ka sa seed na yon, sa word na yon, sa buhay namin, Panginoon. From this day forward, Lord, aayusin namin. I-rearrange namin, Panginoon, yung table ng buhay namin para, Lord, magkaroon ng room particularly para sa'yo, Panginoon. I pray in Jesus' name, Lord, that you convict each one of us kung meron kaming pinauupo sa table na yon, meron kaming nilalagay at kinukonsume repeatedly. Lord, I rebuke it in Jesus' name. Palayain mo kami, Panginoon, sa bagay na yon, Panginoon. Palayain mo kami sa mga tao, Panginoon, na binibigyan namin ng upuan sa table ng buhay namin na hindi nakakadulot ng mabuti sa buhay namin. We will rebuke it in the name of Jesus. And I pray, Lord, na ayusin mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, ng courage para magawa namin to, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami mamuhay, Panginoon, para sa iyo. Allow us, Lord, to bless your name, to bring glory to your name, Lord, sa pamamagitan ng buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa umagang ito. Pagpalain ang dakila mong pangalan, Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Sige po, meron tayong response. Okay. Sa mga nasa live po, I believe na binless kayo ng Panginoon, and sana hopefully na makasama namin kayo sa next Sunday. God bless you po.